guys, today gagawa tayo ng puno. Yes, puno. And then guys, welcome to my channel. And then, gagawin natin ngayon sa channel ko, mag-drawing tutorial. So guys, i-sketch natin ngayon na puno ay sakura. Okay, sakura ba kung gusto nyo? Pwede apple guys, so sakura na lang drawing natin kasi medyo maganda yun. Famous in Japan daw yun. Ay, patay na laglag. Ito guys, nakuha ko na. Yo guys, una guys, kukunin nyo yung lapis nyo. Kung paano gawin yung gitnang bahagi. Una, tingnan natin yung lapis. Kasi, kung magkukulay na kayo ng puno nyo, pwede nyo gamitin Crayola marker. Ito guys, ganito yung base ng puno natin. Ayan muna yung una. Ito guys yung baba. Tapos, alam nyo guys yung technique kung paano gumawa. Ito guys, lagyan na natin ng linya. Ito yung unang base. Sunod natin gagawin yung mga branches. Medyo mahirap yun, pero sa akin madali lang. Kasi guys, alam nyo kung paano gumawa ng madali lang branches. Ganito guys, so papakita ko sa inyo. Wait lang, gawin ko muna. Parang abstracted. Ganito siya guys, so yan, ganyan. Parang nag-glitch. Ganyan siya, oh. Parang pa-zigzag, yung pa-ganon, tapos pa-ganyan. Ganon guys yung mga branches na gagawin. Kasi, total naman, ganon talaga kung paano yung branches, di ba? Diba guys? Kasi pagka nakakita ka ng puno, mga branches doon, parang abstracted, glitching, yan. Yes, ito, yan. Nagawa na natin yung base ng puno. Ganyan siya, guys. Sunod, gagawin natin yung mga dahon. Dahon ba? Alam nyo guys kung paano ko ginagawa yung dahon. Ganyan siya, guys. So, ito yung dahon. Ito, ganun siya. Tapos guys, gagawin naman natin yung bulaklak tong sakura. Gagawa tayo ng mga bulaklak. Kailangan natin diinan yung mga bulaklak. Para maganda siyang tingnan mamaya. Ay, patay, nakita ko na mukha ko. Yan yan guys, kahit kita mukha ako. Hindi ko kasi pinapakita mukha ko sa YouTube guys eh. Mahihain kasi ako, kaya ganun. Ito guys, gagawa tayo ng bulaklak nung sakura tree. Kailangan nyo guys ng mga madaming bulaklak dun. Kasi sakura tree. Pangit. Okay. Okay lang kahit pangit. Basta lang magawa nyo yung bulaklak. So guys, ito yung base natin. Kita nyo guys yung mga bilog na yan. Ayun yung gagawin natin bulaklak mamaya. So guys, gagawin na natin yung bulaklak. One, two, three, four, five. So guys, wait lang. Maganda yung bulaklak ko na ginagawa. Maganda yung ginagawa ko yung bulaklak. Basta guys, tandaan nyo, diba, tulad ng sinabi ko sa last episode na, diba guys, kumuha ko ng, ang tawag dun, how to make Happy Mother's Day letter, tutorial. Yung gagawin natin guys, kaya kasi yung kulay ng sakura, kulay pink, ay di kailangan natin ng 3 base colors. Kailangan natin ng, diba sabi ko sa inyo guys kanina, technique, para kung mag-shading kayo, kailangan nyo ng dark. Yan guys, so dark. Tapos yung medyo light. Tapos, yung light color na talaga guys. And then, kukuha pa tayo ng isa pang kulay. Ito guys, so yan, 4 na kulay. Tapos cosmos. Yan, okay na siya guys. Yung mga gagamitin natin kulay ay pastel pink, yung pinakamadilim, madilim. Pastel violet, naman yung gagamitin natin pang gitna mamaya sa shading or sketching. Light pink, yung gagamitin natin mamaya para pang light.
And then, pale purple naman guys, yung ilalagay ko siya sa gilid. Cosmos, pang nagdag lang din yan guys, dun sa may, ano, tawag dun, sa, ano, sketching. Ito naman guys, pale pink, yung base natin. Siya yung base, yung color. Tapos ko na guys yung bulaklak. Make sure guys, yung bulaklak nyo maganda. Tulad sa akin. So guys, kung pangit, hindi siya maganda tingnan. Basta guys, tandaan nyo yung bulaklak petals nun, 5. Kung guys, hindi nyo alam kung ano ibig sabihin ng petals, yung parang nasa gilid siya guys ng bulaklak, yun. Bulaklak kasi flower in English. Kasi tawag namin dito sa Pilipinas, ano, bulaklak. Doon naman sa US, flower. Mas mahaba ngayong ano tawag ng bulaklak ng flower dito sa amin bulaklak, samantalang sa US ang ano, shortcut lang, flower. So guys, nagawa na natin yung mga bulaklak. Ayan siya guys. Medyo pangit na lang, pero okay na yan. And then guys, eto na. Kukulayan na natin siya guys. And then kailangan din natin ng melon yellow guys, ng dilaw para sa bulaklak. So guys, yung gitna ng bulaklak, ito guys, so yung gitna ng bulaklak yan. Ayun yung kukulayan natin pang dilaw. Kaya guys, kulayan na natin. Kasi guys, pagka marker yung ginagamit yung kulay, make sure na pagka mag-drawing kayo ng bulaklak, kailangan dark color yung gagamitin nyo sa gitna. Dark yellow, hindi yung mga light kasi pangit. Pabubra agad siya. Diba yung pagkatuyo na yung ano, tinta, pangit siya tingnan, parang wala yung dilaw dun. Kaya guys, dapat dark ginagamit. Yan. Okay, so boom. Ayun guys yung una. Pangalawa, yung cosmos naman, yung base ng bulaklak. Yung labas, mga petals niya. Medyo ano din pala yung cosmos. So guys, so kukulayin na natin yung mga bulaklak. Yan. Make sure guys, yung kulay ng bulaklak nyo dark. Para hindi siya matuyo. Para hindi siya pangit tingnan. Kasi nga tulad ng sinasabi ko kanina guys, pag light yung ginagamit nyo na pangkulay, kasi guys, pag light yung ginagamit yung pangkulay sa marker, tas natuyo na yung tinta ng drawing nyo, pangit siya tingnan, parang wala siyang kulay. Yung luma na ba, yung pinaano sa araw, yun. Ganun yung itsura niya. Dapat guys, dark mga ginagamit nyo. Pwede naman din light. Pero, konti nga lang. Konting light lang dapat gagamitin nyo guys. Ay. Kasi pangit siya tingnan. Mas maganda nga yung dark kasi sa light. Because, ano, tawag yun. Matutuyo nga yung tinta. Baka natuyo na kasi yung tinta. Yan guys. Okay na yung base. So guys, mga bulaklak yan medyo lagpas lang kasi malaki yung ginagamit ko. Ito na guys, kukulayin na natin yung puno. Ay, light pala yung kulay nung ano ko. Alam kong wala na siyang tinta. Yung pale pink. Yan na. May tinta pa pala. Kala ko may wala lang tinta eh. Light pink lang kasi itsura niya guys. Light pink. So guys, kung wala kayong marker, pwede guys Crayola gamitin nyo. Ayan na guys. Ito guys, so. Ayan guys, ito yung pale. Hindi na nga siya nag-show up. Gawin na natin yung tatlong shading. Ito guys, unahin natin yung dark color. Ito guys, so papakita ko sa inyo kung paano. Kasi ako may alam nun eh. Lang guys. Para mukhang realistic siya. Yung akala mo natingin ka sa totoong puno.
So guys, ito. Ito yung unang color yan. Sunod, gagamitin natin yung medyo light. Para mukhang realistic. Mukhang realistic na nga sa akin. Wow. Mas light color. Right there. So guys, light color. Para mukhang realistic. Yan. Boom, ganda. Lang guys. So, pale purple. Halo natin. Eto guys, mukhang realistic na sa inyo. Mukhang realistic. Wait lang guys, papalitan ko ngayon ulang ng ano. Lamigin natin. Ay, okay din pala yung lilac ah. So guys, okay na yung ano natin, mukhang realistic na. So guys, kukuha naman tayo ng brown. So guys, brown. Kulayin na natin yung baba guys. Ay, ang dilim! Yan na. Gusto kong maganda. So guys, nakulayin na natin. Wait lang guys, may add pa akong extra. Lang guys. So trace lang natin guys yung branches. So guys, tinatrace. Ay, ba't pala nakita yung mukha ko? Yan yun na guys, kita-kita nyo yung mukha ko. Mahihain kasi ako guys eh. Hindi ko pinapakita mukha ko. Tuwing nag-upload ako ng YouTube. Kasi guys, may dating channel ako sa iPad ko. Yung iPad ko nga lang nasira. Battery niya, hindi siya nag-charge. Yun. Yan, guys. Guys, sunod natin gagawin. Sa next episode natin, guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-cursive. Yung mga hindi marunong mag-cursive dyan, may video ako bukas. Bukas guys, gagawa ko ng video kung paano mag-cursive guys. How to cursive alphabet. Kasi guys, na-experience ko na yung cursive kasi dati. Nung grade 2 kasi, pilot section ako kasi dati nung grade 2 eh. Grade 2 Banahaw, dun sa Capital City Cardona City Graded School. Teacher ko noon si Ma'am Judy. Kasi, nataranta pa ako nung time na yun eh. Hindi ko talaga alam kasi biglang sabi nung teacher namin dati nung grade 2 na kailangan daw namin ng writing notebook. Sabi ko, wala akong writing notebook. Baka guys, hindi nyo pa alam yung writing notebook. Ibig sabihin ng writing notebook, kailangan nyo ng isang notebook. Pero hindi sa isang notebook nyo na mga punong-puno ng subjects, kailangan nyo ng blankong notebook, yung hindi pa nagagamit. Kasi guys, hindi ko nga alam eh. Yung binunot ko nun, mappy notebook ko, sabi ko, teacher, pwede ba po dito? Sabi niya, bawal, writing notebook. Tapos nagtataka ako, uy, wala akong writing notebook. Pinagsasabihan ako ng teacher ko dati na bumili daw akong writing notebook. Natatakot ako sabihin sa magulang ko. Dahil na nga, noong nagkuha ng cards, sinabi ng teacher ko na kailangan ko ng writing notebook, ganun-ganon. Binili ako ng writing notebook. Alam ko guys, may writing notebook ako dito dati. Hindi ko na lang alam kung saan napunta. Andito siya guys dati, yung sa ilalim ng kama. Baka nga andito pa. Wait lang guys, titingnan ko lang. Baka andito yung writing notebook ko dati. So guys, mami ako na ipapakita yung writing notebook. Cursive tayo guys. So guys, Sakura tea. Okay na guys. So that's all for today. Bye.